Nakatanggap po kayo ng pera kapalit po ng pagpaparitinan nyo. O, 300 lang po. Ayan. Para saan daw po at kinakailangan nila ng inyong retina? Hindi ko po natanong. Ayon sa National Privacy Commission, ang iris scan ay kabilang sa kategorya ng sensitibong personal na impormasyon. Dahil dito, ang anumang pagkolekta, pagproseso, o pag-imbak nito ay nangangailangan ng mahigpit na pagsunod sa batas, kabilang ang malinaw na informed consent, purpose limitation, at data minimization. Ang pagkolekta ng iris scan kapalit ng pera, ayon sa komisyon, ay maaaring magdulot ng panganib sa karapatan sa privacy ng mga individual at posibleng magresulta sa legal na pananagutan ng kumpanya. Enero 4, nandito po tayo sa Barangay San Antonio, bayan ng Coyapo. At meron po tayong makakapanayam na nagpa-retina scan kapalit po ng pera. Magandang hapon, kuya. Ayan. Pakilakas po yung boss niyo, no? Ano po pangalan ninyo, kuya? Fernando Biag. Fernando Biag. Tama po, kayo po ba nagpa-retina scan? Opo. Mga anong buwan po yon? November. November. Ito nakarang Nobyembre. No. Nakatanggap po kayo ng pera kapalit po ng pagpaparitinan nyo. O, 300 lang po. 300 pesos. Paano po ninyo nalaman na merong ganoong binabayarang retina? Pag ikaw ay nagpa-retina scan, ay merong kapalit na pera. Yung manugang ko kasi po, siyang nagsabi, pakuha natin at may pera ka kanya. Opo. O, sabi ko naman sa kanya, hati tayo, kako. Ang binigay lang ng 300. 300. Magkano po bang sa iba? Pares lang iba? 300? O magkano pagkakalam nyo? Sa kanila po, kanila yung mayari, cellphone nila, buo po. Sa akin, hindi. Magkano po yun? May 2,000 yata yun eh. Opo. Saan po kayo nagpa-retina scan? Mataranok yata yun eh. Maturanok. Dito po sa bayan ng Gimba. Oo. Opo. Ayan. Para saan daw po at kinakailangan nila ng inyong retina? Hindi ko po natanong. Hindi nyo na po naitanong. Wala naman po silang ipinapaliwanag. Meron po, kaya lang hindi ko natandaan na po. Hindi na natandaan. Opo. Ay. Maraming salamat, kuya. Salamat. Atin ma-interview rin si Ate Mabet Samson. Magandang hapon, ate. Magandang hapon din po, Kajigo. Nagpa-retina scan din po kayo, ate? Opo, Kailan po? by August po. August, nagpa-retina kayo. Opo. At tama po ba, meron din pong kapalit na pera yung pagpapa-retina scan nyo? Meron po. Saan po kayo nagpa-retina? Diyan po sa Maturanok. Gimba rin. Opo, Gimba po. Opo. Paano nyo po nalaman na meron pong ginagawang pag-scan sa mata kapalit ng pera? Unang-una po, nung may patay po dito sa manugang ni Kapitan naririnig ko na po yon. Opo. Sabi ko naman sa kanila, nung una po, may nagsabi na pupunta sila ng Bulacan kasi yun nga, mayroong iris scan na ang kapalit is pera. Opo. Sumagot po ako noon, hindi po ba bawal yan? Hindi po ba mai-scam kayo? Sabi naman po nila hindi daw. Opo. Kaya nga daw pupunta sila ng Bulacan, gawa po siguro ng hirap ng buhay, kaya Opo. kumagat na lang po siguro sila. Opo. Ngayon po, nung nagdaan pong mga ilang linggo, may nag-message sa akin kung gusto ko ba ng ganon. Kinonfirm ko kung ano ba talaga ang mangyayari dyan after nung iris scan. Baka mamaya, yung status natin ang masisira or whatever yung Kajigo. Sabi naman nila, hindi daw. Sabi ko, sige try nyo muna. Sabi ko ganon. Pero yun ba yung iris scan na yun is naka-registered ba ng Gimba? Bakit nasa Gimba ang baba nila? Kasi tapos na sila ng Bulacan noon Sabi naman po nila is okay naman daw. And safe daw doon sa pagkatao mo na hindi ka may scam or
ma-scam ka, parang ganon po. Di sabi ko naman sa kanila, baka mamaya magkaroon tayo ng utang nito, sabi ko ganon. Opo. Hindi naman po nila masagot kasi sabi po nila, huwag mo nang intindihin yun, importante sa hirap ng buhay, magkaroon tayo. Kakilala niyo po yung nagme-message sa inyo? Meron po. Kausap po, kakilala po ninyo? Apo. Di ngayon po, parang hindi ko pa po siya pinansin nung time na yon. Opo. Nung, siguro po, nung nagipit na po talaga ako, Opo. ako po muna ang sumabak. Oo. Sabi ko po, ako muna nga, tatatry ko. Oo. Sabi ko ganon. Nung una pong punta ko ng Matoranok, hindi ko po kagad isinalang yung sarili ko, parang nagmamasid pa ako Oo. kung ano po ang maganda kaya ito. Parang nangikinig pa ako sa mga ibang tao kasi makapal po ang tao nun eh. Opo. Nung yung merong taga San Jose na natanong ko, ano ka ba? Nag-fire scan ka ba? Leader na ako, kanya. Ano bang patakaran ng maging leader dyan? Sabi ko gano'n. Kasi ganun, mag-ano ka lang, mag-invite ka lang doon sa ganito, ganito. Sabi ko, hindi kaya delikado to sa status natin. Hindi siguro kasi ganito lang. Kasi marami sa Bulacan, ilang buwan na, wala pa naman. Kasi sabi nila maging robot after noon. Di sabi ko doon sa taga San Jose. Hindi siguro ate, pero try mo na lang muna ate. Sabi. Pero pwede ka namang mag-back out ate kasi meron namang orientation sa loob. Opo. Aming ganon. Sige, sabi ko, subukan kong pumasok. Hmm. Nung pumasok na po ako noon, di start na po yung papanood nila yung sa screen na orientation. Okay naman po sa pag-intindi ko. Ano po yung natatanda po ninyo doon sa paliwanag nila? Bakit po kailangan nila na makuha yung inyong iris scan o data sa mata? Ang sabi po nila doon ang napanood po namin doon, yung isasabakan nila doon sa parang crystal ball. Opo. Para doon po nila maano yung pag-iris scan nila na nakababa po yung cellphone mo. And then, ang sabi po nila, after po nung ma-iris scan yung mata, i-delete na naman daw po nila doon sa anong tawag nito? Nakalimutan ko po yung sinabi niya. Ay delete nila doon at ay pasok na daw po sa cellphone namin. At doon na daw po namin makikita yung kapalit. Kaya ang sabi ko naman doon sa sarili ko, okay siguro to, kako naman ganun. Parang wala na. At ba't ang dami, kako naman? Kasi iba't ibang lugar na po Ang dami yung kasabay na nagpapa-iris Opo, scan. ang dami po, iba't ibang lugar na po Opo. Halos po ang taga Bulacan, Tarlac, nandyan po sila Opo. Kaya sabi ko, gusto ko po sanang mag-back out noon, pero nung time po noon is, naano po ako noon parang Nainganyo na kayo? nainganyo na po ako nung time na yun. Kaya, inano ko na po, sinubukan ko na po. So, meron ba kayong tatandaan na sinabi niya saan nila gagamitin to? Wala namang nababanggit? Wala naman po silang nababanggit. Opo. Magkano po yung naging kapalit, yung perang natanggap po ninyo? After po nung iris scan, may lumabas po sa cellphone ko is 54.22. Ngayon, tinanong ko po kung magkano po ang value noon. Makikita, ita-times din po daw namin yung sa 25. Oh. Yung 54.22, ita-times namin sa 25. So, ang lumabas is 1.3. 1.3. 1.4 po yun, pero may kaltas po yata dun sa Gcash na 100. Parang Opo. ganun po. Kaya nagiging 1.3 na lang yung dumating sa amin. So, pinadaan sa Gcash ninyo. Opo, pinadaan po sa Gcash. So, matapos po noon, meron pa uli kayo natanggap na Monthly points? po. Points? Points po. Monthly po. Monthly may natatanggap kayong points? Opo, hanggang po ngayon, meron po kaming nakukuha. Kaso na po, mababa na ngayon. O, nako-convert nyo pa rin sa pera? Opo, Mhm. opo. Magkano po na yung natatanggap ninyo? Nung una po, nung first month po namin is nakatanggap kami ng 280. Tapos nito na pong huli, nagiging 160. Tapos nagiging 140 hanggang sa ngayon is naging nasa 90 or 80 na lang. Opo. Bukod pa yan doon sa unang 1.3. Opo. Ayun. So tuloy-tuloy na ipapalit nyo sa Gcash. Opo.
Doon po namin na ano sa GCash. Doon po namin siya na i-convert dun sa may GCash. Oo. So dito po sa Barangay San Antonio, marami Opo, retina marami po. scan. Opo, Opo. marami po. Halos Opo. po yata eh. Alas po. Siguro po, dito sa hirap ng buhay, kumagat na rin po sila. Opo. Ganun po siguro ang ano ng mga tao. Yun lang, basta inihintay nyo lang na magkaroon ng points. Wala kayong ginagawa doon sa cellphone ninyo, doon sa apps, basta dumarating lang yung points. Opo, ina-update din po namin kung meron dumarating. Opo. Ngayon, pag na-update po namin na meron, yun po, nilalabas namin sa GCash. Wala kayong iba pang binibigay na kapalit after nung retina scan ninyo. Basta dumarating lamang po yung mga points. Opo, wala naman pong ano, basta kusa pong dumarating yung points sa amin. Hanggang daw po sa maubos namin yung points na ibinigay sa amin. Hanggang maubos daw po. Hindi naman po kayo parang kinakabahan na baka magagamit sa ibang bagay yung data doon sa retina ninyo? Yun po, hindi naman po namin maiwasan na hindi kami mag-isip ng gano'n na baka magamit yung data namin sa iba. Opo. Andun din po yung pangamba namin. Opo. Andun din po yung pangamba namin. Kahit sa ngayon po, talagang andun pa rin po yung pangamba namin na magagamit sa iba yung data namin. Opo. Ayan. Maraming salamat po, ate. Okay po, thank you po kay Jigo. Ang biometric data ay natatangi at hindi maaaring baguhin habang ang pag-scan ng iris ay isang makabago at epektibong paraan para sa biometric na datos. Kung mapunta ang data na ito sa maling mga kamay, maaari itong gamitin upang magpanggap bilang iba at gumawa ng iba't ibang krimen. Halimbawa, gamit ang data na ito, mananakaw ng mga kriminal ang financial identity ng biktima. Ma-access ang mga bank account, credit card, o kahit mag-apply ng pautang sa pangalan ng biktima. Higit pa rito, ang biometric data ay maaari ring abusuhin sa pandaraya sa eleksyon.